Matagal na nga dito nag-aabang ang Lakers na legit na sentro, pero meron na silang nakita. Gano'n nga ba siya makakatulong sa Lakers? Pero bago muna yung mga idol, kaya naman pala tinrade itong si Desmond Bane. Ito pala ang dahilan ng Memphis Grizzlies. Actually, matapos nga kumalat ang trade na ito, ay medyo malaking tanong daw ito ng Inside the NBA. Matapos na nga ibalita ng general manager paano na nga daw itong Grizzlies. Ano na daw ang kanilang next move nang dahil ang mga trade na ito ay isang klaseng rebuild team. At wala na nga rin ditong nakuhang magandang kapalit itong team ng Memphis Grizzlies, kundi ay maraming first round pick. At ang naging paliwanag naman dito ni Brian Windhorst, itong trade na ito ay mukhang nakatulong talaga sa Orlando Magic pagdating nga sa kanilang opensa, lalo na sa shot creation pati na rin sa shooting. At ito nga si Desmond Bane ay perfect player para nga sa Orlando Magic, kahit nga ba na naging kapalit nila itong si KCP at Cole Anthony para nga sa problemang ito, itong Orlando Magic. Kung napanood nyo naman siguro itong si Desmond Bane these past years, ito yung mainly na pinoprovide niya dito sa Grizzlies ay itong shot creation pati na rin ang shooting. So definitely a great move para nga dito sa Orlando. At itong Grizzlies ay sa tingin nila ay makakatulong talaga ito si KCP, lalo na nga daw ay meron na nga itong 2 times NBA champion to. Ang una sa Lakers at ang pangalawa sa Nuggets, na kahit meron pa itong kontrata na 40 plus million na halos na merong 2 taon pa na kinuha na nga dito na Memphis Grizzlies. Pero hindi pa nga natatapos dyan ayon na nga dito kay Brian Windhorst. Kumbaga ngayon daw ay marami na nga dito nag-aabang na mga NBA teams. Itong si Ja Morant at si Jaren Jackson Jr. ay maging available na nga sa trade, para kasing nakikita na nga dito ni Brian Windhorst at pati na rin mga NBA GM na ito na yung mitya at pag-uumpisa ng pagre-rebuild ng mga team. Lalo na nga itong Memphis Grizzlies ay hindi na nga sila nakapasok sa first round ng playoffs. Parang gusto na nga nilang baguhin ang kanilang core players. At ang Lakers ay gustong kunin itong si Jaren Jackson Jr. Pangatlo nga sila sa Western Conference pero hindi nga sila nakalagpas sa first round pa lang ng playoffs. Maraming mga analyst ang nagsasabi na kinain sila dito ng front line ng Minnesota Timberwolves dahil na nga sa kakulangan nila na legit na big man, at yun ang pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Realistic na pwede nilang makuha itong si Jaren Jackson Jr. dahil mukhang ito na ang isusunod ng Memphis na iti-trade. Pero gaano nga ba ito makakatulong sa Los Angeles Lakers? Sa nakaraang season, may career na average ito na 22 points, 5.6 rebounds at 48% from the field goal. Na isang 7-footer at kaya ditong kumuha ng mga lapas ni Luka Doncic, yung mga lob threat na hindi natin nakita ng NBA playoffs dahil wala nga dito mapasahan ng big man itong si Luka. And this will be a part of equation na isa sa mga pinakamalaking tulong na pag-add na nga dito ng big man. Pero ang kapalit naman dito ni Jaren Jackson Jr. na makukuha dito ng Memphis Grizzlies ay heto sila Dorian Finney-Smith, Jarred Vanderbilt at Dalton Knecht. Kasama na rin ang 2031 na first round picks para mapapayag nga ng Lakers itong Memphis, at yan ay handa nila ditong pakawalan dito nga kay Jaren Jackson Jr. At baka maging future center na nga rin ito ng Lakers. Kasama niya dito si Luka. Talagang pinaghahanda na mga bawat team ang pag-i-scout sa mga players na bawat available na nga sa trade. Dahil na nga yan syempre sa paparating na nga dito na next season. Well, yan naman dito nga abangan natin kung mapapapayag nga nila na itong Lakers ang proposal nila dito sa Memphis na makuha nga ito si Jaren Jackson Jr.